Hello guys, good evening. I'm alone, home alone. Eto ako ngayon. Andito ako sa mag-iisa. Yung dating hawak ko ng Shop Mobile, Mother. Yung pa nga pala isa, nalimutan ko sabihin sa iyo. Ang may hawak na nun, yung bagong Morocco. Kasi dati, dun yung pinahawak sa Pinay na bago, di ba? Ngayon, pinabigay daw dun sa bagong Morocco. Kaya sabi sa akin ng Pilipina, nakabayan na bagong stock. Sabi niya, ate, wag na po kayo mag-message doon kasi hindi ko na po hawak yun. Sabi niya, binigay na po dun sa bagong Morocco. Kaya pala kasi kanina umaga nakita ko na ano yung WhatsApp niya sa akin. Sabi ko, hindi naman yung mga naka-post doon sa akin, hindi naman din niya maintindihan. Pero yung pinopost ko. Sabi ko ba, sino kaya itong nakahawak ng mobile shop na to? Siya pala. Okay lang. Maintindihan yung pinopost ko doon. Pagkatak na lang. Pag meron part-time si Alice ang tawagan niyo, kuhanin niyo. Wala, di man lang niya ano din. Ay, ano natin. Yan talaga buhay. Pag ayaw sa'yo, huwag ipilit. At sa kanya naman balik nun. Ayaw niya itong makatulong sa kapwa niya, di ba? Kailangan na kailangan. Ayaw niya magsalita. Nako Alice, alam mo yung ginagawa mo sa kapwa mo, pabalik yan sa iyo. Sa ibig sabihin ba, nandiyan ang impact sa iyo. Sa kanya impact niyan din. Kasi pag umalis ka, at ganyan nang umalis ka, sinabi niya na ni amo mo na pwede ka mag-part-time ganyan. Sa naririnig niya yan, may maitim na balak na yan, alam ko. Maitim na yan. Baka sabihin niya, buti nga sa iyo, alis ka dyan. Tapos sinabi din ng part-time. Alam ko mga ganyan, mga pakanaan ni Taba. Kaya, huwag ka nang... Naka-part-time ka naman yata ng ilang... Nakadalawang beses ka sa kanya, nakatatlo. Mga ganyan, mga kalakaran ni Taba. Alam ko na yan. Eh, mapag-control din yan. Mapag-control. Oo, papasok na sila. Marami na rin yung mga nakabakasyon na hindi pa papasok. No, ang ano namin, Friday, Sunday, overtime. Kaya dapat may Sabado, nag-meeting, agahan na lang bukas. Di ba dapat ang Friday half day lang kami. Ayun, nag-usap-usap. Kasi para may pahinga naman kami sa Saturday. May parting pa naman. Pasok. Tapos, clown lang naman din, uwi man tayo agad. Hindi naman yan tulad nung kay Miss Ana mga kung kailan pagkatagal-tagal. Ito, marriage naman to pag tayo kasi may pasok kami din ng umaga sa Sunday. Overtime na naman.
Siya dahil depende kung anong oras ay papalaroin ng nanay. Kasi may pasok na sila. Pasok na ng Lunes. Eh, Sabado naman ang party natin. Sana nga. Depende sa location natin at kung saan. Depende rin sa atin. Lahat nakadepende. Kaya nga, mother, siguro hindi naman siya kilala. Wala kasi po ng Mother Lina. Hindi ko niya kilala. Isang gabi kilala mo ba si yung na maliit? Nagkatrabaho dati sa Future ngayon, eh kasama na nila Mary, ba? Nakasalubong ko sila dito sa harap ng sa may Calipa Street, sa may Dunkin Donut. Uy, Alice! Sabi niya, magiliw din sa akin yun. Sabi niya, hindi mo na kami ginubuhan. Ay ate, wala na ako doon. Sabi ko gano'n, hindi na ako nagtatrabaho sa may party. Ay, ganun ba? Di lalo nung mawalan daw sila ng part-time. Nakukuha ko lang kasi yun pag kasi nga, ang labas nila alas 4, nakakarating pa sila alas 5. Kaya hindi pa sila nakukuha. Kaya understand naman niya kung hindi rin sila nakukuha. Basta National Day, nakakasingit sila kasi wala silang pasok. Kasi ko kayo lalo na kung hindi makukuha. Mobile, sabi ko, sa kanila, hindi ko na alam kung sino may hawak. Saka may number naman kayo nung ako nakalagay, Juliet, gano'n ganito. Eh yun, sabi nga, pagka umalis, nalulungkot din sila. Kaya nga, mahal. Sabi nga doon sa bago, ba't kasi umalis-alis pa siya? Sabi ko, alam naman niya yung dahilan. Kailang naman, ano gusto niya? Ako ang maiwan yan, tapos siya yung aalis na lagi niyang Canada siya, magka-Canada. Yun naman lagi niyang pinagmamalaki. Kaya sabi ko, hanggang ngayon naman, nandyan pa rin siya. Pag sasabing aalis, magugulat mag-resign. Hanggang ngayon naman, nandoon. Naunahan ko pa siyang umalis. Tapos, ang tawag dito, yun nga, sabi ko, hindi man niya kasi alam kung paano magtrabaho. Yung ginagawa ko sa kanya, nung time na gustong-gusto niya siyang alisin, i-arbound na lahat ng tao ay kaaway. Hindi niya kasi alam yun, mother. Kaya, basta Diyos mo na lang, bahala. Siya na magdadala nun. Sino kaya ang pinuking niya dun sa isang party na ate kaya sa si Evelyn. Kasi ate Evelyn niya ayaw lang magsabi. Iiwan ko lang kasi di man din magsabi yan si Evelyn sa akin. Sabi daw, wala. Ngangahan kayong dalawa ni Kwadi. Okay lang. Hindi tayo kunin. Puro nilang pera. Hindi natin kailangan ng pera, no? Hindi namulan naman yung isa. Gaya, oh. Wala ko ng candy, yung isa walang laman. Ano ba yan? Yung gum. Buksan niyo na. Sorry, Mama, where are you?
Kita kalas with the bet malinta. Sorry. Kasi yung isang party mother ang kailangan clown popcorn ko to. Di ba dati nung ako nandun, pag clown, ikaw na agad ang clown. Tapos may kasama ka lang na isa pa. Ibig sabihin, hindi ka niya binok din na clown. Wala nga. Hindi nga nagpaparamdam. Yun lang paramdam na sabi niya Tuesday, Wednesday daw siya magpapakain. Yun na lang yun. Yung wala man siya binabanggit tungkol sa trabaho nyo, trabaho nila. Yun, binanggit lang niya na nagdagdag na daw. Mga party na ganyan. Wala na siya sinasabi sa akin. Alam mo, mas gusto niya na yung ganyan, lalo puro mga bago ang kasama niya. Sige, ayusin niya. Kurakot magharakat dyan sa mga kwan. Alam ko hindi na pinaggagawa ng babae niya. Purahin lang niya hanggat nakakapit pa siya ng maayos. From the moon above, and I swear. Music nito. Suhada. Isang music niya. This side of you pa. O hinahayaan na lang niya si Yusra ang kumuha ng part-time, gano'n. Parang hindi rin niya kasi kaya si Yusra. Kaya ayaw niya din na mag-isa ko nung kasi si Yusra. Parang naiyak ako sa kasi parang naman ako. Lumalaban si Yusra. Hindi pa wala na nga sila. Magka-counting days na lang ako. Mother, na subukan mo na bang na-over baggage? Kasi Qatar yung airline ko eh. Iniisip ko baka ma-over baggage ako. Magkano kaya ang bayad para per kg pag sa Qatar? Meron akong stopover sa Qatar, 2 hours. Sharjah to Doha, tapos Doha to Salalah. 25 kg lang kasi yung baggage ko, saka 7 kg. Na hand carry. Yung maleta pa lang na malaki, maleta pa lang, tinimbang ko, 4 na kilo na. Mabigat pa ng maleta. Pati ang may lalagay ko, 21 kg. Hindi ko alam.
Bakit hindi ka na lang mag-box? Maleta kasi mabigat. Alam mo yung maleta, mabigat yan. 3 kilos o 4 kilos. Ang bigat ng maleta. Kaya ako pag next time, inshallah, na uuwi ako next year, puro na lang balikbayan box ang gagamitin ko. Yung na binili ko sa airport noon, di ba, nag-over baggage din ako. Nagbili ako ng box doon. Kaya yung maleta ko, tinapon ko. Nung tinapon ko yung maleta ko, pinasok ko lahat yung gamit doon sa box. Alam mo kung ilang kg lang yung box, pati laman. Oh. Samantalang isaktong 25 kilos. 25 kilos yung aking 23 kilos. Sobra nga, sabi ko sa'yo, pag ibabox mo lang, okay lang. Sana ibinax mo na lang. Kasi merong 30 kg Air Arabia. Kaso 1.7 ang bigay sa amin. Air Arabia yun. Tapos itong nakuha ko ng kata, 25 kg lang. 1 more. Ganun din, 30 days delivery. Kaya yung 4 na lang kinuha ko. Nako. Kaya over package ako eh. Punta ko doon sa binong counter. Punta po kayo doon, madam, sa may balikbayan box. Doon kayo kuha kayo ng box doon. Anong kuha? Babayaran mo rin pala yung box na yun. Akala ko kukuha lang nga doon. Ano lang, ibabalot lang. Hindi, babayaran ko rin pala. Magkano yun? 350 yung balikbayan box na yun. Tapos pagdating dito, wala. Hindi siguro. Tinabi ko nga kasi next year yun din ang paglalagyan ko. Hindi na ako magmamalita dahil yan na lang box. Mas marami pang malalaman. Mother kasi, basic visa ako. Hindi ako pwedeng mag-box, mahalata. Kasi bakit naka-box ay visit ka, di ba? Oo nga, visit visa ka. Eh, ang kg mo naman, masyadong malaki, 25 kg ka. Eh, malit na ganyan. Makaano na? Sa malitang-malita lang eh, talong-talong ka pag malita ka lang. Hindi ko alam kung magkano ang ano dyan. This baggage. Kung per dirham. Yeah, mahal yan. Kaya Jose, magbawas ka na. Mother, kung nagbayad ka ng 350 sa yung box na cargo box, eh ang 1 kg yata ay 100 lang. Eh sa bagay, minsan depende yata dun sa counter. Kasi sabi nung pinsan ko nung siya, magkano? 4 na kilo yata isang obra niya yung isang kilo. Pinabayaran sa kanya. Dahil sa Pilipinas, ay yung sa akin eh, pare lahat eh, 12,000. Kasi 2 baggage ako eh. Pumasok na 2 baggage yung luggage lang ako. Yung 1 luggage ko, eh, 8 kilos. Okay? Yung yung box kong isa na may laman ng mga tuyo steamer. Parang ano lang siya, 7 kilos o 9 kilos lang siya. Kung babayaran ko by peso, sabi nung counter,
Nasa 12,000 po, madam, sabi niya ganyan. Sabi ko, punta na lang po. Bayan box, kuha na lang po kayo doon. Basta kamura kayo. 350 lang. Tapos, pati yung maleta mo, at saka yung box mo na bit na yaan na isang bagahe nyo, kanan mo na lang sa balikbayang box. Kaya one baggage lang kasi ako talaga allowed. Ang alam ko, mother, ang 1 kg is 100 dirham or 90 something ganon. Ang sabi. Nag-check nga ako ngayon dito sa online kung magkano ang excess baggage sa patar. Hindi ko naman makita-kita kasi iba-iba mo ang mga route rate ng kung saan galing kang ruta. Ang nakalagay lang dun GCC. Qatar. Bakit naman ang dami mo kasing, pangalan nito, bitbitin? Ano yan, puro damit? Puro damit mo lang yan? Lahat ng damit mo, dinala mo, di mo na lang para ka man uuwi ng Pilipinas. Grabe, ang bagahe mo. Grabe luggage mo, 25 kilos. Bara bara, very, 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 very.